Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain. Ako po ang Teacher Lani. Pamilyar ka ba sa kantang No Man is an Island? Oo, walang sinumang nabubuhay na nag-iisa. Kailangan natin ang isa't isa upang mabuhay bilang panlipunan na nilalang. Sa pakikiisa, na ipababatid mo ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Dito mo rin maipakikita ang iyong halaga bilang bahagi ng pangkat. Ang tao ay panlipunang nilalang. Nabubuhay siya kasama ang kapwa. Kaya, mahalaga na matuto siyang makipag-ugnayan sa tao. Ang ugnayang kanyang binubuo ay tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Ang pagiging tapat ay pagiging matuwid. Ito ang daan upang madaling malunasan ang anumang suliraning kinakaharap. Basahing mabuti ang kwento at sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Ang pangkat ni Ben ay inatasan ng kanilang guro sa araling panlipunan na magpakita ng isang katutubong sayaw. Bilang leader ng grupo, kaagad nagpatawag si Ben ng pagpupulong sa kanyang mga kasama. Lahat sila ay may kanya-kanyang gawain na dapat gampanan. Kaagad naman nilang ginawa ang mga ito ng may pagkukusa. Sa araw ng kanilang pagtatanghal ay naging maganda ang kanilang presentasyon. Lahat ay napahanga, lalong-lalo na ang kanilang guro. Tinanong sila kung paano nila ito nagawa ng maayos sa maikling panahon. Napangiti lamang si Ben at sumagot ng maikling tugon. Ang tingting kapag pinagsama-sama ay nagiging matibay. Mga tanong. Una, ano ang katangiang ipinakita ng pangkat ni Ben? Ikalawa, ano kaya ang maaaring mangyari kung hindi tumulong ang mga kasapi ng grupo sa kanilang gawain? Ikatlo, paano ginampanan ni Ben ang kanyang tungkulin bilang leader ng grupo? Ikaapat, kung ikaw ay kasapi ng pangkat ni Ben, ano ang mararamdaman mo kung naging maganda ang kinalabasan ng inyong presentasyon? Bakit? Ikalima, ipaliwanag ang kasabihan. Ang tingting na pinagsama-sama ay nagiging matibay. Iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag sa ibaba ay nagpapakita ng pagkakaisa sa paggawa at malungkot na mukha kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, pagdalo sa mga pagpupulong ng mga miyembro ng pangkat. Ikalawa, pakikilahok sa palitan ng opinyon kung paano gagawin ang proyekto. Ikatlo, pagsasaliksik sa silid-aklatan kung paano higit na mapabubuti ang paggawa. Ikaapat, patuloy na paglalaro samantalang gumagawa ng proyekto ang mga kasamahan. Ikalima, pakikinig sa opinyon ng ibang miyembro ng pangkat. Ang pagkakaisa ay makatarungang kilos. Bakit? Kasi sa pakikiisa, ibinibigay mo sa kapwa kung ano ang nararapat. Kung kaya, mahalaga ito sa pagtatapos ng anumang gawain. Patunay na may pagkakaisa sa pangkat ang pag-iral ng pagtutulungan, pakikilahok, at pagkukusa. Pagtutulungan. Kung sama-sama ang lahat sa paggawa upang matamo ang layunin, anumang gawain, basta't tulong-tulong ang bawat miyembro ay magiging magaan ito.
Bawat miyembro ng pangkat may mahalagang tungkulin na dapat gawin. Ang pagpapahalaga sa tungkulin ay nagpapabatid sa pakikilahok at pagkukusang loob. Pakikilahok o kooperasyon ay pahayag ng suporta sa ikatatagumpay ng gawain. Tanda rin ito ng pagpapahalaga sa iniatas na tungkulin sa pangkat. Mas malalim ang kahulugan ng pakikilahok kung ito ay kusa. Pagkukusa o volunteerismo ay malayang pagkilos o pagganap para sa kabutihang panlahat. Patunay ito sa pagmamahal at pagmamalasakit mo sa iyong gawain at kapangkat. Basahin ang mga pangungusap. Isulat sa sagutang papel kung tama o mali ang diwang isinasaad nito. Unang bilang, mahalagang bahagi ng ikatatagumpay ng isang proyekto ang pagkakaisa. Ikalawa, ang pagkakanya-kanya ng mga miyembro ng pangkat ay makabubuti sa lahat. Ikatlo, dapat ang leader ng pangkat ang laging masusunod. Ikaapat, kailangang pagplanuhan muna ang gagawing proyekto bago umpisahan. Ikalima, mahalaga sa pangkat ang opinyon ng bawat miyembro. Para sa iyong karagdagang gawain, isulat kung anong samahan sa paaralan ang iyong kinabibilangan. Alamin ang mga proyektong tumutugon sa layunin ng samahan. Isulat din kung paano makikiisa dito ang mga miyembro ng samahan. Kung sakaling hindi ka pa miyembro, isulat kung anong samahan ang nais mong salihan. Halimbawa, pangalan ng samahan, layunin, proyekto, at tungkulin ng miyembro. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ako po ang Teacher Lani.